Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Hans Kakdak, Administrator ng OWA. I hope you're all safe and fine, mga mahal naming OFW sa ating mga hotel quarantine facilities. And sa mga bagong dating, warmest welcome po as you will stay in our hotel quarantine facilities for the duration of time in which you expect the PCR swab results. And I'm sure you all know na once lumabas yung resulta na negative ang results, we will immediately arrange for your transportation home. I guess it's clearly understood now that in this national emergency, lahat po tayo apektado, sambayan ng Pilipino. That's 100 million Filipinos apektado. At dito sa Metro Manila, we're talking of around maybe 10 to 15 million Filipinos. And pati po mga taong gobyerno, OFW syempre, apektado. Ordinaryong Pilipino, apektado. And ngayon dito sa ating sitwasyon ay dahil nasa mandatory quarantine tayo na ipinataw nung April 27, we are bound to observe the mandatory quarantine imposed April 13th. We have been bound since April 13th to provide mandatory quarantine, and since April 27, yung mga nabibigyan ng quarantine or lahat ng arriving OFWs ay kailangan na talagang mag-undergo ng swab testing bago pa man umuwi. So, hindi na lang sapat ngayon yung 14-day quarantine. April 27 po itinalaga yung requirement. And yung mass testing ng OFWs, priority ang OFWs. Pero yung mass testing ng 25,000 OFWs, sama po kayo doon, ay nagsimula noong mga May 4, May 3, May 4. And in the case of sa mga sa OWA hotels, nagsimula siya noong May 5. At sa ngayon po, mga 5,300 na yung napapaswab natin. And that's about maybe 70-80% na mga nakalagpas na ng 14-day quarantine. Mga 7,500 sa bilang namin. Approaching 8,000 ang naka-undergo na ng mandatory, ang nakalagpas na ng 14-day quarantine. Alam niyo, ako bilang administrator ng OWA ay kasabay ninyo sa paglakbay dito sa Enhanced Community Quarantine na ipinataw noong March 15 ng IATF. Pangulong Duterte at ng IATF noong March 15. And it's been quite a long journey. Mga 26,000 na po ang napagsilbihan natin ng mga OFWs. Iba doon, mga 10,000 doon sa hatid sundo program natin. Nung pwede pang mag-home quarantine before April 13, pwede pa kasi mag-home quarantine. So, mga halos isang buwan yun, from March 15 to April 12. But since April 13, talagang mandatory quarantine. Lahat na nung lumalapag na OFWs ay kailangan quarantine sa hotel facilities. It's been a long journey. Meron tayong 10,000 na ngayon na nakabilit. Parang maliit po na syudad na kayo. Maliit na bayan na 10,000 ngayon na nakabilit sa mga hotels. We try our best na yung ating mga nurses ay nakaantabay at dumadating kapag merong kailangang matulungan. Yung ating mga katuwang sa Philippine Coast Guard na seguridad, nandiyan dyan po sila. Minsan kadalasan baka hindi nyo lang kami nakikita, pero nandyan po kami sa paligid, sa hotel. Malamang sa malamang hindi kami nagpapakita kasi nga you should be observing your mandatory quarantine. Except of course in certain cases na halimbawa ay meron kaming kailangang kausapin o kunin o sunduin sa inyo na dalhin sa ospital o makita ng doktor or nurse natin. Now this has been a very patient and I should say gradual process. I assure everyone
that the process of bringing you home is moving forward. However, parang traffic ito, hindi naman heavy traffic, pero para tayong nasa daan na maraming kotse sa daan. Hindi naman parang traffic sa EDSA, but yung bang talagang marami lang talaga tayong volume ng mga taong kapwa natin OFW na talagang kailangan magsagawa tayo ng paghihintay at pagpipila sa proseso. So mainly una yung proseso dyan, yung pag-swabbing. So nagsimula ngayon noong May 5 at ano na ngayon, May 13. Sa loob ng 8 araw, mga 5,500, 5,200, 300 up to 5,500 sa estimate ko ngayon ang napaswab na natin. And patuloy lang po yung proseso na yan, and I'd like to believe na it's moving forward. The swabbing is conducted by the Philippine Coast Guard. Nagpapasalamat tayo kay Admiral Garcia at sa Philippine Coast Guard. And the results are given to the Philippine Red Cross. May konting paghihintay at pagpipila. Sabi 3 to 4 days. Alam ko lumagpas na ng 3 to 4 days sa karamihan. Ako, nung nagpakakapatest ko mga 2 weeks ago, kasi meron ako naka-meeting na nag-COVID positive, so nagpatest ako. Mga 8 araw din bago lumabas yung resulta. And yung 3 to 4 days na sinasabi namin, yun yung sinasabi ng Philippine Red Cross, pero siguro galangin din natin yung tindi ng effort ng Coast Guard at ng Philippine Red Cross. Again, 25,000 ang isinalang para sa swabbing at testing at processing ng specimen. Hindi rin ho biro yung protocols ng paghahanda, pagsasagawa at pagpapadala ng specimen. Hindi ho pwedeng madaliin kasi baka magkapalit-palit ang pangalan, baka makontaminate ang specimen. It's really a very difficult and should I say maselan, very, very sensitive, very precarious process, itong PCR, RT-PCR testing. But nevertheless, it will be done, it will be done. Sa isang tao, maselan yung proseso, what more for 25,000 sabay-sabay. So lalabas po ang resulta. It really just takes time. Pag lumabas po kasi yung chart ng Red Cross, dinadala yan sa Department of Health, Bureau of Quarantine, kaya pinoproseso din po doon. Ngayon, paglabas po ng resulta at negatibo, sa negatibo ay agarang isasaayos yung pagbabiyahe pa uwi. Kung kayo po ay taga Luzon at NCR, mas madali po. Ayos lang tayo sasagawa lang tayo ng bus para maiuwi kayo. Dito sa NCR ang pinakamadali kasi sabi ni MMDA Chairman Jojo Garcia, nakahanda na yung mga mayors, tatanggapin na nila kayo. Basta meron lang ng BOQ certificate. Ang pinakamahalagang dokumento dito, tandaan natin yung BOQ certificate. So yun po ang kailangan isaalang-alang na certificate. Hindi na po yung OWA 14-day quarantine certificate kasi ang pinaka-gold standard ngayon ng testing, pinaka-gold standard na katanggap-tanggap sa mga LGUs, yung RT-PCR test na is nagawa na sa inyo. At yung resulta ng pagka-negatibo ninyo, yung BOQ certificate, yan po ang pinakamahalaga. So abangan natin, kukunin natin yung BOQ certificate bilang patunay na negatibo ang resulta ninyo. Kung positive naman po ang resulta, sa malamang naman po ay hindi, pero meron talagang persentahe na magiging positive, ay dadalhin po kagad sa DOH COVID positive facility. Meron lang hong konting contact tracing na isasagawa. Pero yung mga negatibo po, ang sabi naman po ng BOQ at hindi apektado nung tinatawag na contact tracing ay makaka-uwi. Yun naman pong sinasabi na pag-uwi, meron din pong pila doon, lalo na kung Visayas, Mindanao, kasi sasaayos naman po ng DOTR at sasagutin ng OWA ang pamasahe pa uwi. Pero yung sasagawa po na
pagpapauwi, meron din pila kasi ang barko daw, kalahati lang ang accommodate dahil sa social distancing. So kung dati ay 400, 500 up to 600, sabi mga 200 lang siguro hanggang 300. Yung eroplano, mga 75 ang kakayanin, 75 to 100 yata. So that means hindi mapupuno ang mga eroplano. That means mas maraming eroplanong kailangang paliparin, maraming barkong kailangan palayagin para bumiyahe. So may konting pila din po uli doon. Kaya kailangan ng inyong pasensya talaga. This is really a patient, gradual process, but it's moving forward, I assure you. The process is moving forward. Hindi lang talaga nating, again, parang traffic, hindi natin pwedeng talagang, kumbaga, pwersahin ng biyahe. Galangin natin ang daloy, galangin natin ang proseso. Your families back home are safe and sound. So our job, your job right now, pati na rin ako, no, bilang administrator ng OWA, at kailangan ang aking ulo ay nakapatong parati sa aking katawan, kung naintindihan niyo yung sinasabi ko. Our job is to keep ourselves fit and healthy. Kahit ako rin nga mismo, di ba? Hindi rin ako pwedeng magkasakit dahil ayoko rin iwanan ng OWA. So your job is also to stay fit and healthy. Not just in body but in mind. Kasi ang COVID po, napapansin ko rin sa sarili ko, ang COVID, hindi lang siya physical na kalaban, mental din siya na kalaban. Noong pagkatapos ko magpa-test, parang may mga bumabagabag o demonyo na pumapasok sa sentido ko na sinasabing, ayan, nagkakasipon ka na. Lumunok ka, may sore throat ka, ganyan. Merong panahon na lunok ako ng lunok ng mga 3 oras siguro para akong natataranta kasi parang may nagsasabi sa sentido ko na meron akong sore throat at positive yung magiging resulta. So, talagang merong bumabagabag sa ating damdamin, sa ating kalooban na kailangan natin labanan. COVID is not just a physical foe, it's a mental foe. And we have to show not just physical toughness, but mental toughness. That's as much as our loved ones back home deserve. They deserve for us to be physically fit, mentally tough. Because when we go back to them, we should be whole. No? For us to be more of service, more of use and love for them, kailangan tayong buong buo pagbalik sa kanila. Dahil ako rin, halimbawa, pag galing ko sa trabaho, gusto ko buong buo rin ako para sa pamilya ko. Ayaw kong bumalik sa kanila na kailangan pa nila akong alalahanin at alagaan. So you have to stay strong and fit. Again, not just in body, but in mind. Etong laban din na to, may element ng swerte din ho eh. Di ba? Dahil talagang hindi natin malalaman kung sinong negative at sinong positive until we finally know the results, no? I mean, we keep ourselves healthy, but at the end of the day, talagang may kaba pa rin eh, hindi ba? So, it's really a challenge, no? We have to stay confident, we have to stay strong. Ano man ang mangyari, no? Maalpasan natin lahat ito. So, on that note, siguro gusto ko ulit kayong batiin ng good evening. Wala na po kaming gusto na para sa inyo kundi makauwi. Gusto naming, alam niyo sa trabaho namin sa OWA, ang isa sa paborito namin trabaho is reuniting families. 40 anyos na po ginagawa ng OWA yan. Repatriation, reunification. Yan ho ang estilo namin sa OWA. Gusto namin ma-reunite kayo. Pero sadya lang po talagang, kung walang COVID, napakadali po natin gawin yan. Hatid kayo, libreng ticket, etc. Hotel. Pero ngayon talagang may kailangan, may proseso tayo sa dami ninyo, 25,000. So we want you to please trust us, trust the process, trust your government, trust the President, trust the Vice President, trust Secretary Bello. Lahat po tayo makakaalpas din dito. Tomorrow, I'll do my rounds. I might visit your hotel tomorrow. So I hope to see you soon. I hope to run into you. Kung di man sa hotel, ay doon na sa inyong home region or province. Marami na rin ako mga kilalang mga nanay ninyo, mga kamag-anak ninyo, so dadalawin ko po kayo.
So, take care everyone. See you around. We love you all.